Nagkaroon ng isang meeting sa Blue Ribbon Committee. It was an organizational meeting. Ayon kay Presumptive Chairman Erwin Tulfo. Imbes na flood control, naging hearing ng 18 Marines. Ngayon ko kasi iniiwasan nilang mapilitan, magsagpina o magkaso ng contempt kasi may question. Correct. Ganito yon. Kapag naapektuhan ang karapatan ng sino man ng mga aksyon ng mga senador, magkakaroon sila ng cause of action. Ano yung cause of action? Mayroon na silang lehitimong kaso. Nagkaroon ng isang meeting sa Blue Ribbon Committee. Ngunit nagpatawag naman sila ng mga resource persons. Today, it was an organizational meeting. Ayon dun sa mga, ayon dun sa kay Presumptive Chairman Erwin Tulfo. So, nag-call to order. At sinabi itong araw na ito ay consultative meeting and organizational briefing at nag-call to order si Presumptive Committee Chair Senator Erwin Tulfo sa ilalim ng alleged new Senate Majority Block. Gagamitin natin ang mga terms na presumptive at alleged dahil medyo confusing pa po at hindi pa ganap ang pagka-establish ng legitimacy ng mga committee chairs, particularly dito sa Blue Ribbon Committee at doon sa Senado itself. Medyo confusing, gawa nga ng mayroong designation, self-designation si Senator Win Gatchalian na siya ay acting Senate President. While at the same time, sinasabi ng mga ibang kalahok doon sa contested session ngayon na hindi makaka-elect ng panibagong Senate President dahil kailangan ng majority ng lahat ng miyembro ng Senado. Of course, it follows na kung ano ang requirement para sa pag-elect, yun din ang requirement para sa pagtanggal. And therefore, the presumption is hindi may confusion doon sa legitimacy ng pag-occupy ni Senator Win Gatchalian sa kanyang pwesto bilang acting Senate President. Napag-usapan naman yun during the course of the other opening statements. Hindi malalim ang pag-uusap dahil ang mga present ng mga senador ay nandun sa alleged majority block. Kinundi na niya yung dating pagdidinig ng June 4 bilang isang make-believe at illegitimate na pagdidinig. Sabi niya, it was conducted without authorization from the recognized committee chair. Siya daw yun. In-emphasize niya na ang mga alegasyon ay kailangan binaback up with concrete evidence at hindi daw hearsay. Ay, pinalitan po ba nilang meeting dahil na-call yung bluff nila na sila ang legitimate DRC? Tingin ko kasi iniiwasan nilang mapilitan, magsagpina o magkaso ng contempt kasi may question. Correct. Ganito yon. Kapag naapektuhan ang karapatan ng sino man ng mga aksyon ng mga senador, magkakaroon sila ng cause of action. Ano yung cause of action? Mayroon na silang lehitimong kaso. Bakit? Ano yung kailangan para makapag-file ng kaso? Ito ay tawag na cause of action. Kailangan may batas, kailangan nilabag yung batas, o kailangan may karapatan at nilabag ang kanilang karapatan. So, at ito po ay justiciable issue. Ibig sabihin, the court has jurisdiction doon sa kanilang issue. So, ang iniiwasan dito ay maapektuhan ang karapatan ng ilang mga saksi para hindi sila makaladkad sa hukuman. Umiiwas po sila dyan dahil marami pong controversies sa legitimacy ng mga nakaupo ngayon. Sabi po nila, hindi pa sila fully constituted.
Tama. Ano yung ibig sabihin ng constituted? Organized at kinikilala na. Hindi pa sila nabubuo. So, mas magiging questionable ngayon ang epekto ng pagdidinig ngayong araw na ito. Kung sa bagay, ang mga kanilang saksi ngayong araw na ito ay puro nanggagaling sa administrasyon, kung kaya't wala masyadong controversy. Ngunit meron silang pagkakataon na i-questionin ang kredibilidad ng mga saksi na wala naman doon sa hearing na yun o sa meeting na yun. Tama, ang puna ni John, imbes na flood control, naging hearing ng 18 Marines. Sabi ni Asking Pinoy, there's no sense of urgency because we've been conditioned by the teleserye culture. Everything feels like another episode. We watch the chaos unfold until it reaches our doorstep. It feels like fiction. Sabi ni Crom, anong consequences ng nangyayari ngayon? They're low-keying, playing games with ASP, Win, and the other chambers. I wouldn't characterize it as playing games, but they are trying to maintain the presumption of regularity or the presumption of legality of their occupation of the Senate. Maganda ba suot ni Senator Risa? Sabi ni Min Bagyat, ay naku, bagay na bagay yung pangalan mo. Pero pinupunan natin kanina ang terno ni Senator Risa kasi parang ang tigas. Parang gumagalaw yung katawan niya pero yung damit hindi. Siguro na sobrahan lang ng, ano ba yung tawag doon? Yung pampatigas. Sabi ni Totong, watching from tweet, common po ba na may babaguhin sa isang affidavit gaya ng pagbabago ng affidavit ng grade 18 tungkol sa kay Senator Lauren? Di po ba hihina ang testimonya nila dahil sa may pinagbago sila? No. Okay, ganito po yun. Minsan, lahat ng testigo ay subject to memory ang mga yan. At kinikilala ng hukuman na hindi precise ang memory. Kung kaya't mayroon talagang nakakalimutan, mayroon talagang minsan mga small details na may pagkakamali. Lalong-lalo na pagpalayo from the incident, ang human memory po ay mayroon talagang kahinaan. So, hindi po ini-expect na perfect ang mga witnesses. Gayon din nga, hindi ba't diniscuss din na mismo ng DOJ ang ang NBI na kung masyadong perfect yung puno ng affidavits, yung pag-coordinate ng mga testimonya ng mga testigo, doon daw sila nagdududa. Kasi minsan talaga hindi always nangyayari yun. In fact, mas madalas na hindi perfect ang pag-fit ng mga testimonies. Dahil nga minsan may nakakakalimot, minsan imperfect yung ating pagkakatanda o pagkakaalala. So, ang maganda dyan is kasi ang paglagay sa kanilang testimonya is to the best of their knowledge. Sabi ni Marky, paano na yung impeachment? Sino na talaga ang presiding officer? Until ma-establish po yung legitimacy ng Senate leadership. Kasi ganitong nangyayari. Tila mismo yung mga senador ay parang wala silang GC. Hindi nagtutugma ang kanilang mga sinasabi. Halimbawa, si Senator Min, sabi niya, noong acting speaker siya. Pero hindi ka pwede maging acting speaker kung mayroon pang occupant ng posisyon. At tulad ng sinabi natin earlier on, kung ano ang requirements para mailagay ang isang speaker, gayon din po ang requirements para matanggal siya. So kung yung quorum requirement ay majority of the members of the Senate, ganun din ang requirement para matanggal siya at makapagboto ng panibago. Since wala namang 13 members na sumang-ayon sa Senado at hindi sila nakapag-complete
at questionable yung kanilang pag-establish ng quorum, nila po or kukunti po ang naniniwala doon sa legitimacy or confused ngayon ang mga tao kung anong panig ang lehitimong liderato. Sabi ni Bakute, parang di sila nag-under oath. Oo, napansin ko rin yata yun. So, it's possible dahil hindi naman nagpe-testify yung mga iyon bilang mga resource persons na mayroong personal knowledge. So, bibigay sila ng kanilang pahayag ayon sa kanilang pag-occupy sa office at kanilang mga obligasyon under their office. Sabi ni Emerson, may post, attorney, mailbox daw sa US ang kanyang suot. Uy, grabe kayo. Hindi naman, pero nagtataka ako kung bakit yung katawan niya ay gumagalaw, pero yung damit niya, solid na solid. Tama. Sabi ni Vigo Mac, not constituted, why not keep the existing blue ribbon? Why create another one regardless? That's a good point. Actually, the term should be reconstituted. Pero sa totoo lang, hindi naman nabuwag. Hindi naman hindi ko sure kung nag-reconstitute pa si Senator Ping Lacson. Although, kung parliamentary ito, yung pag na-vacant lahat ng posisyon, the government is dissolved and a new one is reconstituted. So, alam niyo naman, ang ating saligang batas ay hinango sa parliamentary procedures or parliamentary form. Sabi ni Renato, hindi naman nag-hearing yung Tulfo Black, sumasagot lang sila sa paratang sa kanila. Siguro, kinuha nila yung pagkakataon na yun, ano? Thank you kay Mama Ian. Sabi ni Ian, naapektuhan ng karapatan ko to vote, tinanggal nila ang dalawa na naboto kong mga senador. Ay kay Joseph, maraming salamat. Sabi ni Sinag, this country is in hell because of BBM and his family. Takot makasuhan ng usurpation. Well, hindi mapoprevent yung kay Senator Erwin dahil dineclare niya ang sarili niya bilang chairman ng committee. Hindi ko naintindihan bakit di ginagamit ni SP Alan ang rules para pinarusahan ang mga disorderlies. Well, tingnan natin, hindi na mawala namang time limit yun. Sabi ni Miss Margie na sobrahan sa gaw-gaw. Oo nga, no, dati gaw-gaw talaga. Sabi ni Jeffrey, pwede po ba mag-file ng something ang VP camp sa SC questioning the credibility and jurisdiction of an illegitimate impeachment presiding officer in Senator Win's person. But they can't file it now kasi hindi pa man na si Senator Win ang nagpe-preside. Hindi pa natin alam, a lot of things can happen, hindi pa po na ikakalendaryo uli, assuming na legitimate si na Senator Win, hindi po sila naglalabas ng panibagong kalendaryo para sa impeachment. So, pagka siya po ang nag-actually preside, pwede nang questionin. Pwede, sabi ni Marivic, yung po bang citizenship ni Erwin Tulfo, di pwedeng questionin? Maaari, pero sa Senate Electoral Tribunal po, hindi sa COMELEC. Sabi ni Ma'am Miller, hindi po ako sa inyo sa pagiging professional and you hosted with grace sa program yung The Spokes. Nung nag-guest si Erwin Tulfo, haba po ng pasensya niyo. Pero halata din naman yung ilang mga kasagutan. Halimbawa, hindi nila sinagot bakit hindi nila ginagamit yung Rule 44 in relation to Rule 99 na coercive power ng Senado para buuin nila ang kanilang session para magkaroon ng 13. Bukod pa dyan, hindi in-explain ni Senator Rafi Tulfo yung kanyang assertion na wala siyang kinalaman daw sa mga maleta dahil party list siya at ang party list daw hindi binibigyan ng pondo. Pero nung binanggit namin ang pangalan ni Zaldico na ako Bicol representative, hindi na po niya yan sinagot. Dapat bang mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo dyan sa presumptive VRC na gawa ng presumptive majority block ni Gatchalian? Kasi it is an inquiry in aid of legislation. Ang dapat niyang ginagawa ay nag-inhibit siya dun sa pag-question o pag-testigo ng 18. And then after that, pwede siyang bumalik. Yun yung nakikita kong pinaka-compromise dyan.